Read 2 funny comments that I ever had in my life. Here's some context kung bakit ko nasabi yan. So, nasa isang live kami, umakit ako kasi nagtatasking ako that time. And then, sinabi niya sa akin, bawal umakit ang lalaki. Sabi ko naman, babae ako. Pero, inalis niya pa rin ako sa live. And then, yan, me explaining there na nakadalawang anak na ako. Hi, nakadalawang anak na ako. Normal delivery. And yes, I am very babae. Babae po ako. And, ito. Screenshot naman ay happened earlier lang after ko nag-share ng video na ako ay pinaghanda ng pagkain ng mga anak ko. Same thing doon nung pinagbubuntis ko si Percy na parang wala akong ginagawa sa bahay kasi pinaghanda ako ng asawa ko ng tubig, paligo, ng gatas, ng pagkain, ganyan. Siya ang gumigising ng maaga kasi naglilihi ako that time. So, parang same lang din sa sinabi sa akin ngayon lang. I'm busy with my life and my business and the content creator thing. So, and then alam ko ay naiintindihan yung mga anak ko. I make them understand about that. And there were times talaga na late ako nagigising or mas nauuna silang magising. Kasi mas nauuna silang natutulog kaysa sa akin. So, paggising ko, sometimes talaga may mga ganyan ganap. And this is very normal po yan sa aking household. Me living with 2 kids na halos parang single mom ako na parang ako lang lahat. Girl, hindi po yan bago sa akin na maghati-hati kami ng mga work dito sa bahay. So, at the early age, ang mga anak ko, meron na silang sariling toka kung anong chores ang kanilang gagawin. This is not just to brag my way of raising them, or hindi din to excuse kasi tamad akong nanay. Kasi kung tamad akong nanay, so, diba, dapat ginawa ko na lang din silang tamad like me. Hindi ko na sila tinuruan ng mga household chores. Kasi nga naman, ako nga, diba, hindi ko matulad sa sarili ko dahil tamad nga ako. If I am tamad. Po, before pa lang 2 years old si Percy, kasi 1 month old pa lang si Athena noon, at ako ay maagang gumigising para magluto and kung ano pang pwedeng kong gawin. Si Percy na po nagtatanggal ng kanyang diaper. Marunong po siya magtapon ng diaper sa basurahan before 2 years old. Tapos, siya na din ang naghuhugas ng kanyang feeding bottle. And alam ko, nabanggit ko sa aking vlog na bawat chores na ginagawa nila, bawat assignment, may katumbas na piso. Meron silang sahod every week. So, if you see that, or kung alam mo yan, hindi ka magtataka na kung bakit mga anak ko nagpe-prepare ng food in the morning. Na din, yung mga chores na ganyan, na parang nakaka-amaze na, alam nila, hindi po yan nakaka-amaze. Kasi alam mo kung bakit? Nanay tayo, magulang tayo, yung mga anak natin lalaki yan, dapat ngayon pa lang, trade na sila how to live with their own, how to survive with their own. Kung hindi mo tuturuan, sila magtuturo. Kailan sila matututo? So, kasali ba sila sa mga pabigat na naman? Anyway guys, meron na akong 8 years old. Young teenager na po si Percy, transition period ito. So, hindi na puro dapat turo. Dapat ano na lang, dapat i-heads up ko na lang anong dapat niyang gawin. Kasi dapat guys, hindi pwedeng baby na lang lagi. 'Di ba? Kung ayaw ko sumakit ang ulo ko soon, bakit ko gagawin yun? 'Di ba? If you do not get my way of raising my kids, then so be it. Hindi ko naman pinipilit. I'm just explaining. I'm just telling you guys kung bakit ganito, bakit ganyan. Kasi one thing's for sure, I'm very glad na pinalaki ako ng mga magulang ko kahit medyo nakaka-LL kami noon na marunong ako sa gawaing bahay. And one thing na tinuro sa akin ng mga magulang ko is never to rely on anybody. Rely on yourself. Be resilient. Yes. Be brave for yourself. Be strong for yourself. Cook your own food. Prepare your own food. Choose your own clothes. Yun. So, the next time na nakita tayo ng mga magulang na pinaghahanda ng pagkain, ng kape, ng kanilang mga anak, or tumutulong sa bahay ng kanilang mga anak, huwag po natin isipan na tamad ang mga magulang. It's the way of training their kids how to survive with their own and how to be a good individual soon. So, ingat!